Sarap ng sabaw, tamang-tama. Kaya sinabi ko, tumawa kayo eh. Ngumisi kayo pag kinulog nyo yung ampalaya para tama lang eh. Yun yung kasabihan namin dito ng mga matatanda dito sa Pangasinan. Katulad din to inang gabi pag hello guys, ang vlog po natin ngayon ay magluluto po tayo ng isda na may kamatis, luya, sili at yung pinaka-importante yung dahon ng ampalaya. So ito po maganda po to. Magandang masarap po tong kombinasyon dito sa aming lugar sa Pangasinan. Ginagawa po natin ito para for healthy reason. So maganda pong higupin yung sabaw nito pag naluto po ito. So ganito po ang paggawa nito. So watch our vlog till end and enjoy. Yan po, magpakulo po tayo ng tubig na ganito po karami. Ngayon pag kumulo na yan, lalagay na po natin yung napakasimple pong menu ito. Pero para sa akin is napaka-healthy yung mga gustong humigop ng mapait na sabaw. So ito po ang ating gagawin. Sige, ayan po, kumukulo na po siya. So ilagay natin yung luya, kamatis, saka pakuluin po natin ulit. Tayin po natin, saka natin ilalagay yung isda. Yung isda. So yan, kumukulo na rin, ilagay na rin po natin. Napakasimpleng menu. So isa-isahin natin para medyo may art. So yan po, napakasimpleng menu. Ayun po, hintayin po natin yung maluto yung isda. So natin, medyo kulang pa yun, parang hindi pa, yan, tingnan nyo po yan, hindi pa lumabas yung mata. Kailangan ang strategy dito, yung isda dapat pagluto na lalabas yung mata niya, yung mata. So yan po, yung pinaka last na ilagay yung sa ginagawa nating isda na may kamatis, luya, at yung pinaka importante yung ampalaya, yung pampapait, kasi yun yung pinaka healthy sa menu na ito. Po natin, ilagay na natin yung ilagay na natin yung ampalaya. Dito sa amin dapat pag nilagay mo yung ampalaya, may kasabihan na dapat nakatawa ka or nakangisi ka para maganda yung pait niya, yung hindi masyadong mapakla, yung tama lang. Yun yung kasabihan namin dito. Ito may sili, lagay po natin. Ngayon ang sikreto nito, huwag mo na siyang tatakpan hanggang maluto. So yun yung sikreto nito, para hindi siya gaanong mapakla. Yung tama lang, kasi pag masyadong mapakla, hindi mo rin may enjoy yung lasa niya. So timplahan nyo na po, lagyan nyo na ng asin. Ngayon it's your choice kung maglalagay kayo ng betchin. So sa amin hindi po kami naglalagay. So ayun po, hintayin na lang po nating maluto, na wag na nating tatakpan ito para maganda po yung yung lasa at pagkakaluto. So ganun lang po ang menu na ito. Mamaya tikman po natin yan. Yan po, kape muna tayo dito sa munting. Dito po ako naglalagi sa bahay ko pag nandito po ako sa province. So kakape muna tayo. Milk tea na sinasabi ko. Mag-relax po tayo ng konti. Tingnan natin yung yung tinanim nating papaya doon. Kung kung nabuhay ka. Kahapon kasi nagtanim ako ng papaya dito sa tingnan natin kung nabuhay na yung ayan po. Nako, yan, ang ganda, nabuhay po. Ito po yung papaya na tinanim ko kahapon lang. So ang ganda po. Yan, yun po yung ito na yung dati.
Ito na yung dati na unti nabubuhay po. Kahit pa paano nabubuhay. Yung pong isa, ito po yung pinalitan ko kasi namatay. Namatay ngayon, kahapon ko lang to pinalitan. So ginawa ko na pong, dinalawa ko na po para sigurado. So yan po. Yan po guys, ganito lang po ako dito pag umuwi. Tinitignan ko yung mga tanim ko. So ito po, mayroon po isa dito yung yung ano na to, yung talong. Yung talong ko may bunga na po siya, oh. Ayan po. So tinanim ko lang siya sa ano, yung sirang washing machine. Ayan po. May bunga na po siya, dalawa. So hintayin ko na yan, lalaki na po yan. Ayan, nilagyan ko ng mga iba't ibang, feeling ko it will fertilize the soil. So yan po. Ito po sa lumang washing machine yan. So kahit saan nagtatanim po ako kasi hindi naman gaano kaayos tong place ko. So basta may mapagtaniman, tanim lang ng tanim. Kasi ano natin yan, mapapakinabangan din natin ang mga yan. Kahit saan basta pwedeng mapagtaniman. So guys, mamaya titikman na po natin yung ano, yung ginawa nating isda na may kamatis, luya at dahon ng ampalaya. So yun po guys. Sarap ng milk tea. Sarap ng milk tea talaga. So ganito. Yan po. Ito po, pakita ko rin po, ito yung kita rin ko po, ito yung dating, ayan po, tinanim naming kamote. Ayan, pwede na pong ano, kunin yung dahon para ilaga mo. Please, pag binilang mo to, pag pinitas mo yung pinaka dahon niya, mga 10 piso na rin ang isang pitasan dito. So yun po ang ibig kong sabihin, yung kahit saan magtanim lang po kayo at pwedeng pakinabangan at sigurado makakatipid din po kayo sa ulam-ulam nyo. Ayan po yung pusa ko, yung pusa, oh yan, hello, yan, minsan may ahas dito, kinakalaban nito. So ang gandang pusa to, pang ano na rin, pang ibig kong sabihin at least nagagwardyahan niya yung ano, kasi kung minsan po may ahas dito na ano, nahuhuli ng pusa. So yan po, kaya yung pang pusa sa akin dito, ano, ang laking ganansya. Ayan po. Ayan po guys, ang nasa likod ko, kung may mga damit po ako, naglaba po ako. So ganun lang ang buhay natin dito. Wow, ang sarap. So tikman na natin ito. Ayun, luto na siya. Napakasimpleng mino, at saka healthy pa. Simpleng mino at saka yung kakaiba naman, ito yung lutong probinsya. Napakasimple, parang sanglaw lang. So ito po yung tikman po natin, tikman po natin ito. So yan po, kukuha na lang po, titikman natin ng sabaw. Sabaw ang masarap dito saka yung isda. Yan po, ganyan lang po, simple lang talaga kumbaga yung mga iba nga, kung may trangkaso ka, yun, paganda to, igupin yung sabaw. Yan, tikman natin yung ampalaya, dahon ng ampalaya, masustansya. Yan, isang sabaw marami dito yan po. Yan, tikman na po natin. Taste. Yan, mainit po.
Sarap ng sabaw, tamang-tama. Kaya sinabi ko, tumawa kayo eh. Ngumisi kayo pag kinulog nyo yung ampalaya para tama lang eh. Yun yung kasabihan namin dito ng mga matatanda dito sa Pangasinan. Katulad din to ng gabi. Pag gumagawa ka ng gabi, huwag kang salita ng salita para hindi makati. Parang ganito rin yung ampalaya. Sarap. So yun po guys ang aking vlog ngayon. Sana po ay naging masaya ang inyong panonood at nakapulot kayo ng kahit papano useful information sa pagluluto ng ganitong menu. So hanggang sa muli guys, maraming salamat po at God bless you.